mga kababayan, ma'am sir. This is Jam. Oh, good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 21, 20, 26. At tayo ngayon ay papunta. Wait lang ha. Dos Castillas. Dito yan sa may UST Hospital. Doctor's Clinic. Dali lang po at medyo masikip kalsada yun. At tayo ngayon ay pupunta dyan nga diyan sa may Doctor's Clinic, Lacson Avenue, Barangay 470 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may Trinoma Mall sa may Mindanao Avenue Landmark po yan sa may Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ang Ilabasquez, Maraming salamat sa Ilabasquez sa pagpalang konsuliya ni dating DPWH engineer Henry Alcantara na inipanan sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado walang kumiyutin at ito Radyo Patrol. Brad. Live na kinobserbahan ni President President Paulo Martinez na inigibat na mula sa Senado patungo sa kustudiya ng DOJ Business Protection Program o WBP. Dating DPWH First District Engineer Henry Alcantara, hindi kasunod ang formal na hiling ng DOJ sa Senado matapos ikonsidera si Alcantara bilang witness sa kaso ng mga panubayang flood control project. Ano Martinez, sa ngayon ang WBP lamang ang may alam sa eksaktong lokasyon kung saan siya ilipat. Una na sinabi si Justice Secretary Frederick Vida na hindi maaaring magbigay alam sa publiko ang lokasyon ng paglilipat ni Alcantara dahil sa issue sa seguridad. Siniyak din ang DOJ na makikipagtulungan pa rin si Alcantara sa Senado sakaling kailanganin ang kanyang presensya sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga panubayang flood control projects. Pero sa ngayon, nakaasama yung inquest sa DOJ kung sakaling mang dumating dito si Alcantara ngayon mula sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Brad FM. Maraming salamat, Team Brad, lahat ng ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMN. Radyo Patrol sa Insikwenta. Anoya, Avila, hello din po sa inyo. Pero Ruby-Wadiwa nandito partner. Hello. Eddie Garcia, Malibet Silva, Si Blue Rose sabi na silent please. Habang biyahe sa Laguna, hello. iba sa mga kapatid ng Puspetina, Sibasto, sa Balikat ng Sigurado, Lao. Parang mga panahon sila parang dito lang, nagpo-post. Ano? Parang hindi partner. Una pa lang na nag-post na yung Facebook. Hindi na tutulog sila ni Kita noon, nandiyan yan, ay nandiyan na rin. Oo. Ito si Ray Santos nandito na. Ay, teka lang. Si Ricardo Pita, nung nakapag-post na. Si Alfredo Pula. Pero po, si Slider na nandito na nag-bottom from may kawayan. Content, at ang President Arcido, nanonood sa atin. Ilang ko kapatid. Ito sa bali namin, sabi sa City Administrator, sabi nakapeli bago at isang araw. Quezon City, Maraming city partner. Din, ay
lagi nakabutok sa akin. Ngayon ko lang siya nabati. Oo. Pero bago pa po siya oras natin ay kumatiin ang aking thesis yung napakaganda ng Attorney Joan! Attorney Joan, happy birthday sa'yo. Yes, ika-birthday ko na sa happy birthday. Pero marami pang iba partner. But Radford Martinez ay nag-birthday din. Happy Happy birthday. birthday! Ang dami palang January 18. Yes. Yung mga kapatid niya, God bless Lucia, Nekatereso, Grace Pedregosa nandiyan na rin. Dory, Gabisay, Washington, Italy, Bondono, Lansana, Maria Nolina ay nandiyan na rin. si Kelly Rivera, Luzon, family. Yes. Colin Panulde nandiyan na rin. Cesar Banas na, reklamo po ba ng pamilya ng school yung ready to apply sa mga apo? Oo. Pero kung ano sa Pilipinas sa parang pwede ka mag-testify again. Oo, tama. Maganda pag-usapan natin yun. Bawal ba? Bawal. Oo, di ba? Marital privilege yung tawag. Oo. Pero partner tandaan natin. Yung rule na yan kasi para ma-preserve unity, harmony sa family. Pero kung walang harmony, kasi matagal na kayo nagbabangayan, walay na, baka happy naman. Pero marami kasi yung nuances yung mga katalungan nila. Ako, ikasa natin yung partner. Yes. Black Tolentino from Austria, Sara Concepcion, Enuino Di Prosilio, Diana Quirante, Agnes Reca, Bahay Brander. Salina Ho from Clarinet, Bulacan, Enuino Di Prosilio, Ryan Utalan, Andres, John Quinn ng Suez, nandito na partner. Kenzo Santiago, Delos Perez, Enuino Di Prosilio, Si Francis Joy Canoy Aguilay, nandito na yung partner. Lalo ang Fred Canoy. Diba, alamin natin yan. ito pa, Si Estelle Regine, ito ba hindi natin nabati? Sir Hansel Hernandez ay nakikinig din. Hello sir. si Diana Quirante, si Sara Concepcion, nandito na sa ating natin. Ang Corosa family, hello po sa inyo. Oo. Hindi na naman ako. Ito pala, sabi ni Tita Nona Damian, happy birthday po sa Mrs. Mo. Ay, salamat din po. Tita Nona Damian. Si Vera Hermine, diba? Ayaw Sabi ka. niya, bye po. Oh, mag-goodbye na daw tayo partner. Partner, si Mababay na Josie tayo. Magasmin, may pinababati siya. Siyempre. Dr. Jose Bernardo Ranyada, happy birthday daw po. Kay Engineer Dian Mateo, Engineer Junior Eusebio, hello po. Go ahead. Si Marian, nakita ko yung pangalan ni Marian. Hi Marian! Hello, hello. Thank you so much kay Marian Orinia. Oh, pero talaga, dead guy na po tayo. Dahil, Si Marilyn Lopez, sorry, pakasito. sige lang. Washington pa rin niya. Hello. Marilyn Lopez. Dahil, Ate, ito na. Sorry po. Lumipas ka naman. Ang isang oras dito po sa Hello Attorney. Salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin ng talakayan. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, huwag masyadong titig. At po namin sa programang ito, mga batas na madaling maintindihan. Attorney Newell Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lamang at sigurado. Dahil ito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa DJNF. Action ngayon! See you tomorrow. Bye. Hello, Attorney. Sa DCMS. Ito po ang DCMS Radio Patrol sa Ignesa at DCMS Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kasabi ng ABC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2:00 ng hapon. Ang oras ay alising ng Tex Marquez. Promise, agapan na dalawang at temang nakabara. Ang batang nagundi, Lemex. DCMS. Balita. Ngayon. Sa pamilya may paglilinaw si DILG Secretary John J. Gremullas sa mga relasyon may special treatment kay dating Senador Bong Revilla. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita. Hatidira sa Patrol, Marlene Padilla. Marlene? The last act of friendship. Ganyan yung dalarawan ni DILG Secretary John J. Gremullas ang kanyang huling
makikita mo kay dating Senador Bong Revilla. Pagkakulwerin si Kurong sa Presidente kayo kahapon. Kaugnay sa kanagarap na kasong nakasaya sa Coast Flood Control Project ng Bulacan. Ito ang binila ni Remulla matapos umanya na sa magsaris mo na sa mga mo. Ang kanyang personal na paghatid kay Revilla sa Sigat Bayan kahapon. Matatandaan po rin niya sila na ang tulad kakaiba umunod sa pagtrato na Revilla kumpara sa mga kapwa akusado na dumating sa Sigat Bayan na nakapotas at naka-PPL uniform. Paliwanag sa Remulla, ito ay dahil natin ang nakadetinis sina Bryce Hernandez Senado halong pusong loob naman na sumuko sa PNP si Revilla. Tiniyak naman ni Remulla na tinatrato bilang regular na binabot si Revilla at walang anumang special treatment para sa kanya. Kailang comprehensive para sa kanya. Hindi ko maginado sa inyo na hindi ko maganda siya. Pero giniwala ko rin sa inyo na the law is the law. So, no special treatment. I have to do my job. So, that's all. Ako na mag-aasip ko yun. Hindi ko na yung arrangement niya. Kasi kung ang doon akong commitment doon sa kakalain ng tao na ay nagpilitin. Ang Secretary Secretary John yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang patrongan Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Sa ibang balita, libu-libong bakuna laban sa pneumonia ipinagkaloob sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Grace Sirutao. Grace. Tumanggap ang Kapitolyo ng Pampanga ng 4 na pneumonia vaccine mula sa Other Office of Permanent Council. Isang bahagi ng pagpapatibay ng Pampanga ng sugal sa narabutan. Personal na tinanggap ni Governor Diaz Neda ang donasyon sa isang ceremonial turnover sa Kapitolyo kasama si 4th District Board Member Sinanin. Nagpasalamat ang gobernador ang tiniyak na ang mga bakuna ay dinadaan sa mga kapampangan hindi sa nangangailangan, lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sector. Ayon si Toto ang Malala, manager ng kumpanya, hindi nilang inunit ang mga bakuna sa pamagalang panlalawigan dahil sa balitang na advokasya ng gobernador sa pagpapalakas ng servisong kalusugan. At yan ang balitang konservado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao. Maraming salamat, Grace Sirutao. At yan ang mga balita pagkat may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Christian. DZMM Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. Pagpakikinig, aksyon, ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseservisyo, winning Coplego, at ang natural na kalusugan at public service, Tom Dennis. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Magandang hapon, mga kapatid. Ngayon ay Miyerkules, sa 21 ng Enero 2020. Naiisip ko ang programang DZMM Action ngayon na magamit ang isang oras ng iba't-ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At siyempre ito ang aksyon ngayon. Bago tayo magsimulan, pagpatingin at napaka-espesyal na araw ang aming executive producer na Dave King. Siya po ang aking executive producer mula Klinika sa Impresa hanggang ngayon dito sa action ngayon. Kaya perfecto ang aking mga show ay dahil kay Tina
Maraming salamat at happy birthday, kay Sheila. Maganda ang ating mga programa ngayon, ang programa natin, at makikita natin yung mga problema na naman tayo tatalakay. Simulan natin ang ating programa na yung isang panawagan tungkol sa isang basketball court na ginawang bakit lang daw at tinayuan pa ng mga bahay. Alamin natin talaga ang kwento ito kung doong basketball court ba ito? Ano bang unang-una basketball court ba siya? Parking lot? Yan. Medyo aalamin natin ang totoo dahil siyempre tayo naman may karanasan tayo, di ba? Marami tayong sports complex sa ating mga daan. Meron tayong pang-basketball, may pang-badminton, at iba pa sa ating mga kalye. Pero yan ba ay sabihin natin tunay na basketball court, tunay na court, o nagkagawa. Kahapon, pinag-usapan din natin sa klinika sa Espresa yung tungkol sa Joyner. Pagkatapos ng ating programa kasama si Tita Lee, nakita namin ang aming mga katanungan na hindi namin naibigay o inaisagot sa lahat. Kaya, magklinika sa Espresa, babalikan natin, talakayin natin ng huli ang usapang Joyner o Oslo. At mga tatanungan nyo, maghandaan nyo na yung mga tanong tungkol sa Joyner, Oslo. Sana isama nyo na tungkol sa thyroid cancer, hyperthyroid, o hypothyroidism. Alamin natin yan at handaan nyo sa ating segment ng klinika sa Espresa. Sasagutin na natin lahat ang inyong mga tatanungan doon. At siyempre, sa pagkuli, may mananawagan po natin para mahanap sa kanilang nawawalang anak. Ito yung isang ina na nawala sa kasagsagan ng Sinulog Festival noon sa Cebu. At yun, sana makita natin at mai-announce natin para mahanap na po sinanay. Pero bago ang lahat, mga kapamilya, maghahatid po ng serbisyo publiko ang DZMM Bus Patrol sa Espresa at DZMM Teleradyo para sa mga naapektuhan ng sunog dyan sa Barangay San Jose at Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Kasama si Tita Willie Cordero na magsasagawa ng relief distribution at pasampurado bukas, Huwebes, January 22, 2026, sa higit na 200 na pamilya na pansamantalang naninirahan sa Mandaluyong Evacuation Center. Katuwang din natin siyempre, ito ang ABS-CBN Lingkod sa Pamilya Foundation. So, sa mga tao dyan sa Barangay San Jose, Barangay Addition Hills, mga naapektuhan sa sunog, nandyan po ang DZMM action ngayon kasama ang ABS-CBN Lingkod sa Pamilya Foundation. Pero at Josh Dennis sa action ngayon sa DZMM. Gulong-gulo, nagpapasapasaan, pinapaasa. Oras na para sa aksyon at solusyon. Okay, ito na nga sinasabi natin na sa ating mga isang listener o isang lead natin na magkahalong pagtataka at pagkatismaya ang nararamdaman ni alias Boy, isang residente dyan sa Taguig, dahil ang basketball court nila sa kanilang lugar ay ginawang parking lot at tinayuan pa ng bahay. Nais palinawan ni alias Boy at ilang residente kung paano at bakit umabot sa ganitong sitwasyon ang dating basketball court. Sa ugnay yan, nakakausap na muna natin sa Lydia, alias Boy, mula sa Taguig. Well, hello? Boy? Nandiyan ka na ba sa Lydia? Hello, sir. Yes. So, yung Dennis po ito dito sa ating programang DZMM Action ngayon. Ano ba itong... Good afternoon. So, sabi mo nga, meron dyan isang basketball court na ginawang pangkilan. Banda saan po ito ng Taguig? Dito po sa may Palarty 5, Group 2. Ay, nawala na draft. Okay.
kukontakin natin muli. Nagbebenta ng Santo City sa kabila ng mahigpit na operasyon ng otoridad. Sa panguna ng Police Station 6 kasama ang Criminal Investigation Unit ng General Santo City Police Office, matagumpay na naaristo ang sospek at nakuha sa posisyon nito ang iba't ibang klaseng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga mahigit 85,000 pesos. Ayon sa otoridad, matagal na umanong nagbebenta ang nasabing sospek sa merkado dito sa Jantan at ngayon lamang nasigbuhan. Kustodiya na ng kapulisan ng 49 anyos na lalaking residente sa Barangay Poblasyon Alamil, Barangay Province, habang nasa Bureau of Custom na ang mga sigarilyo para sa tamang disposisyon. Ako, Richard, kanina walang super run. Jantan, nagulat para sa super run. Easy na will dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Gluco Pro. Say yes to the super fight. Drink Gluco Pro. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. Oras! 15 minutes, 59 seconds after 2. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. Sabaw sa sabon! Number 1 sa Mega Manila. Alay, maliit. Hindi yan sa trabaho. Kaya may Paris B. Napatibay na ito para alaga ang earth. Pagkakayan sa lifestyle para sa trabaho at sa pangarap. Walang bibitiw ng Paris B araw-araw. Walang tiwas-titig ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. may high cholesterol diabetes. Oh no! Stop the bawal with Glucopro, the super fiber drink that helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Sa Buenos Aires, Ilang quality yan. Ito na ang GMA Radio's digital promo. Festivo Panalo. 50 winners na tig 2,000 pesos. Ang pupunaw din linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos. Sa Grand Draw, easy lang sumali. 1. Bumili ng participating product worth 30 pesos at itabi ang resibo. 2. Magpa-register at isubmit ang photo o send copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3. Hintayin ang raffle draw. O diba? Easy sumali, easy money. Merry ang New Year. Kung may resibo, dahil pwede, ang iyong resibo, panalo. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay higit sa kanila. Alaksan Ebar, Celine San, Enervon Zita. 14, 2025 and January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Mabati, TV27 Tubigarao, TV26 Mount Punoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga, Camarines Sur, TV ay nagpapita ko sa 600 kagabi 6,600. Hindi po kulang pa ako. 5,000 po ang capacity niya. Hindi kulang pa ako. Malaki pala ito. Yes, under capacity pa. Okay. Oo, bagong gusali ko. Kumusta po ang seguridad dyan? Ngayon nandiyan po si former Senator Bong Revilla. Definitely, nakikita ko na yung seguridad. Bago pa man siya dumating, doon pa lang sa mga high profile case, marami na yung pliyado dyan, kahit na security. Yung design ng building na yun, may mga control gates yan talaga. May security design yan. At lahat ng mga safety, magdadagdag pa tayo ng mga body worn camera sa ating mga empleyado. Siguro, transparency at accountability. Sa mag-duty o makikisalamuha sa mga high profile. Kasi gusto namin panindigan at i-check din from time to time. Yes. Kung may VIP treatment ba, ayaw din namin kung pinapangako natin sa tao pa. Of course naman, and alam naman po natin that very sincere naman po yan sa dapat tungkol siya. So makapahabol talaga ito, no, Sir J.R. Dyan po sa may payatas po ito, no, sa Quezon City. So marami pa pala, almost nasa 5,000 po. Kumusta naman din po yung facilities sa ngayon? At sabi nga mas maayos po, no, ang mga palikuran, ayan, sa pagkain, kasama na po. Definitely, ayos po. Ang isang selda po malaki, 50 square meters, 10 lang sila doon. Lahat sila ay may kama.
na kasi may 5 double deck yan. Lahat sila may sariling banyo at may sariling paliguan, may access sa tubig. Yung tubig natin ay purified, may water filtration system, may purification system ay sa labas. At ganoon din po, ang pagkain nila hindi na galing sa 70, ngayon 100 pesos na. Hahatiin nila Sige po, sa ma'am. board of Okay na po. review sa isang araw. So, pati gamot nila ay provided. Ingat po. Pagkain sa loob, may doktor. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.